Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Isang masamang balita patungkol sa dating Pangulong Duterte mula sa ICC na dapat umanong malaman ng maraming Pilipino at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media dahil 2 beses na palang natumba sa kanyang mismong selda ang dating Pangulo, ngunit hindi agad ito inireport ng ICC. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman na mismong si PRRD pa ang nag-ulat sa kanya na ilang beses na pala siyang natumba at nawalan ng malay sa kanyang mismong selda, at isa nga sa mga insidenteng ito ay nadala siya sa hospital kung saan umano siya sinuri para sa pinsala sa bungo at utak. Subalit wala ni isa sa mga pangyayaring ito ang naipabati kaagad kahit pa sa kanyang mismong pamilya. Ang dating Pangulo ay labis ng pagod sa kanyang pagkakakulong at pisikal na nahihirapan dahil sa iba't ibang kondisyong medikal na karaniwan sa edad na kanyang tinataglay. Ang lahat ng kondisyong ito ay nalaman na ngayon ng Administrasyong Marcos matapos magsagawa ng palihim na pagbisita ang mga kinatawan nito sa kulungan ng ICC upang mangalap ng impormasyon sa ilalim ng pagkukunwari na nagbibigay sila ng umanay pagmamalasakit at pagkalinga para sa kapakanan ng isa sa kanilang mamamayan. Ang hukumad ang magpapasya kung ang dating Pangulo na inilayo sa mata ng publiko mula nang siya'y sumuko ay maaari pang manatiling nakakulong. Kaya't nang lumabas ang balitang ito ay hindi napigilan ng ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, kung hindi kayang pangalagaan ng ICC si PRRD, mas mabuti pang pauwiin na lamang ito upang maalagaan siya ng maayos ng kanyang pamilya. Ikinatuwa nyo bang makita ang isang matanda na sa huling sandali ng kanyang buhay ay nasa piitan imbis na kapiling ang kanyang pamilya? Ikinatuwa nyo ba na ang isang matandang ilang beses na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa bayan ay nasa ibang bansa at bihag ng mga banyaga? Kinasusuklaman ko ang lahat ng taong may kagagawa nito, lalo na't mga ikinatutuwa nila ang kalagayan ng dating Pangulo. Wala na ba talagang puso at konsensya ang ating pamahalaan na siyang kusang nagsuko at nagdala sa ating Pangulong Duterte sa piitan? At narito, panoorin pa natin ang buong video. Mga kababayan, si PRRD daw natagpuan unconscious sa kanyang kwarto. At ngayon naman, maayos na ang kalagayan after many tests na ginawa. Ako po, alam nyo, ito po ay nanggaling mismo kay VP Sara Duterte. Yan po ang kanyang bagong status na yun. Sabi niya nga, sana itong ICC ay ini-informan lang sila. Nalaman lang nila ito through a source in the hospital. Alam nyo, dapat talagang pagbigyan na po yung interim release ni PRRD. Hindi naman po siya flight risk. Ang tanda na po niya. Ano na po yan lalayo, di ba? Kung sabihin niya lang sa dahil, walang problema. Nag-issue na po ng statement si VP Sara na humihiling sa ICC na kailangan na talagang aproban ang interim release ni Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas, no? At ito po dahil sa katotohanan na ayon kay VP Sara, hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong. At totoo naman, no, kung talagang kaya nila alagaan ang kalusugan ng isang nakadetine, dapat hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong, no? At dapat siguro naiwasan yung ganung mga pangyayari. Well, ang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si VP Sara. Hindi pa po kami nakapag-ugnayan kung pareho ang tinutukoy namin. Pero mga mahigit 1 buwan nang nakalipas, nakapanayan ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung empleyadong yon, kung naalala nyo, merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang na danyo sa kanyang katawan, no? At ang rinig ko, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Kung titignan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw po ang ulo. Now, ang request naman po ng tao, ipagbigay alam ko lang sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kay Tatay Digong, no? At ako naman po ay sinunod ko yung request
pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara. Hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara. No? Basta ako, pinarating ko sa kanya at iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan. Dahil alam niyo naman po, no, anything about health is covered by the right to privacy. No? So bahala na ang pamilya mag-process ng ganyang impormasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila. No? At hindi ko naman tinanong. Basta ako, sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinanghako ko dun sa informante na nagsabi sa akin. So, ulitin ko po hindi ko alam kung parehong tinutukoy namin okasyon ni BP Sara, pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay BP Sara. At bahala na po si Inday Sara, si VP Sara mag-confirm kung kapareho kaming insidenteng sinasabi. No? Pero ang malinaw po talaga, kung talaga nangyari ang insidenteng yan, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa aking title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang pananatili sa detention facility. No? Now, meron pang sinasabi si VP Sara na ingrown name man lang, hindi nila maasikaso paano pa yung mga seryosong mga medikal na pangangailangan ni Tatay Digong. Ang katotohanan po at 80, si Tatay Digong, kinakailangan na talaga ng 24-hour assistance. No? Kinakailangan na ako, hindi full-time nurse, caregiver. Kasi ako naman po, nag-alaga rin ako ng mga magulang ko, na aking tiya na matandang dalaga. Talaga naman pong when they hit 80, meron akong isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po, dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po na inalagaan ko, dumaan sa punto talaga na kailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon, ang hinihingi ni VP Sara, doon sa kanyang panawagan, na kinakailangan na talagang bigyan siya ng interim release. Dahil sa interim release, at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife, pero yung susubaybay kita Tatay Digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at mawawala ng malay sa sahig. No? But in any case, sana nga po, pagdasal natin na matuloy na yung interim release. Ang aking paninindigan po ay wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabi hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, ano pang gagawin niya sa kulungan? No? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ay kukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala. So importante po talaga para mabigyan ng respeto ang karapatang pagtao ni Tatay Digong sa kalayaan at yung presumption of innocence na talagang palayain na siya. Ito, may post si ang balita ngayon 17 minutes ago. Breaking news, medyo hindi magandang balita tungkol kay PRRD. Breaking, PRRD was found unconscious in his room. BP Sara. BP Sara expressed deep concern after their family received information from the hospital that former President Rodrigo Roa Duterte was found unconscious inside his room and immediately subjected to laboratory tests. According to the statement, the family was not informed of such an accident and no explanation was given. BP Sara said this is proof of alleged negligence of ICC that should ensure the safety and health of FPRRD. He added, even a simple ingrown toenail was not immediately addressed, and the plea for 24-hour bedside caregiver was repeatedly ignored. Even the most basic care cannot be done swiftly. Yan ang sabi niya. He called his father's continued incarceration inhumane and unjust. Appeal to ICC is stop gross injustice and respect human rights of former President Duterte. So, nakakabahala po ito. Samantalang tayo kanina, bigla akong maligaya kanina nung naglabasan yung mga post na granted na yung interim release ni PRRD. Yung pala, hindi pa naman. Although, malapit na. Okay, malaki ang pag-asa na ang mga judges i-grant nila ang interim release ni PRRD dahil lahat mga major na obstacle nalampasan na. Una dyan, ang Philippine government na siya ay nag-surrender, nagpadala kay PRRD sa The Hague, Netherlands. Kung may objection ang Philippine government, hindi siya marirelease. Ang Philippine government is okay lang daw. Kung ano ang desisyon ng korte, mag-agree lang ang Philippine government. Yun. So ano pa? Yung defense team sumasang-ayon sa mga kondisyones ng ICC sa pag-release. May mga kondisyon yan okay lang daw. Tapos meron ng host country handang tumanggap kay PRRD sakaling payagan ng korteng makalabas. So
it's just a matter of time. Desisyon na lang ng mga judges ang hinihintay. Yun po ang ganap na update, kaganapan sa interim release ni PRRD. Kaya ituloy po natin ang pagdarasal, lalo na ngayon na napabalita na unconscious, nawalan ng malay sa loob ng kanyang kwarto. So antabayan na natin ang susunod na update kung kumusta na siya. Ako, edad ko 66, si PRRD 80, 81 ano. Nakakaramdam na ako, bigla akong mahilo. Although may hypertension ako, mayroong mataas din ang aking cholesterol, hindi na maiwasan may bigla na lang mahihilo. Although hindi naman yung talagang hilong-hilo, paminsan-minsan lang nakakaramdam ng pagkahilo. Yan na siguro ang ano ng tumatanda. 66 pa lang aking edad. Yung kay PRRD 80, nakakulong pa. Nandun yung emotional whatever, kalungkutan. Talagang mag-undergo siya ng ganito. So, ipagdasal po natin mga kaibigan, ang minamahal nating Tatay Digong. Ang aking dasal, una, yung kanyang spiritual well-being na sana habang nakakulong siya, magkaroon siya ng right relationship with God, yung repentance. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Ang gawin lang natin is ABC. Ano yung A? Accept that we are sinners. Believe that Jesus Christ died on the cross and rose again on the third day to pay the penalty of our sins. And then C is commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Ginawa ko na yan. Kaya hindi ako takot mamatay anytime dahil I know that God has forgiven me, at kung mamamatay ako, ang aking Savior, ang Panginoong Hesus, siya magdadala sa akin sa piling ng kanyang amahan sa langit. So ganun din yung pinagdarasal ko kay PRRD, spiritual renewal, awakening, whatever, your right relationship with God. And then of course yung health niya, yung kanyang interim release, dalangin ko na makauwi siya ng buhay sa Pilipinas bago mag 2028. Nga yung masaksihan niya ang pag-upo ni VP Sara sa Malacanang, kasi sa ngayon wala na. Itong mga kalaban niya, Marcos administration, Romualdez, itong nangyayari ngayon wala na. Ang makakalaban na lang niya itong Dilawan I don't know kung sino ang standard bearer ng Dilawan. Rizante Veros, very willing, kaya lang mahina. Si BP Lenny siguro ang ano. But for itong Marcos camp, wala na. Sino bang kandidato nila? Romualdez? Wala na. Baka yun, si Vico Soto ang kanilang ginagawa ng paraan nga ikandidato nila. Kaya nga mayroong resolution na ano ba yun? Nagtawag ng Constitutional Convention, iamin ang Constitution, ibaba ang age requirement ng presidente from 40 gawing 35. Ano ba yan? Anyway, there's nothing impossible with God. Let's just pray na maging maayos ang kalagayan ni PRRD at makalabas na siya sa kulungan the soonest possible time. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.